Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekant Siyempre, ng APA? siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nagrekant yan? O, di ba? How about sir, napabalita po na kinumpirma ng NBI na nakaalis na po si Senador Ligarda at si Representative Libiste. Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, sir. Babalik yan. Naniniwala kami, babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Breaking news, no? Patungkol po dito sa 18 ex-Marines na may 4 na bumaliktad, okay? Binalita sa News 5 na kasi nagpapapress con si Remulla kanina. Yan, papanoorin rin natin yung full interview, full press con ni Remulla, okay? At isa doon sa mga highlights na sinabi ni Remulla, si Martin Romualdez ang may pakana kaya bumaliktad itong 4 na 18 ex-Marines. Okay? Yan po ang ating breaking news ngayon na ipapakita. Okay? At breaking news rin, no? Ngayon lang ay itong 10 sa mga 18 ex-Marines ay inaresto na. Okay? Alamin ang buong detalye patungkol dyan mamaya. Okay? At breaking news, ang dami kasing breaking news eh. Si Trillanes, nung nalaman niya na bumaliktad yung 4 na 18 ex-Marines, winidraw kaagad ni Trillanes ang kanyang kaso dito sa 4. Bakit kaya? Winidraw niya kaagad ha. Basahin natin ang buong statement ni Trillanes dyan kasi nag-post siya sa X. Okay? At yan po ang ating pag-uusapan. No? Bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Ha? Muna natin itong balita na ito. Patungkol po sa 18 ex-Marines na ang behind the pagbaliktad nitong 4 ay si ano raw? Si Martin Romualdez raw ang may pakana dito. Yan ang sabi ni Ombudsman Remulla. Alamin muna natin bago tayo mag-react ha. I-understand muna natin ang buong konteksto nito. Ang sabi ni Remulla bago tayo magre-react at mag-analyze. Okay? Heto po yung balita na si Martin Romualdez raw ang may pakana kaya bumaliktad itong 18 ex-Marines. Heto po, play natin. Pakana ni Congressman Martin Romualdez ang pagbaliktad ng ilan sa nagpakilalang bagman ni Zaldico. Ayon yan kay Ombudsman Boying Remulla. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit ito nasabi ng Ombudsman? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, walang ibang pwedeng makinabang sa pagbawi ng testimonya ng ilan sa 18 dating bagman umano ni Zaldico kundi ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, malinaw na may mga tumutulong para bumaligtad ang posibleng tumistigo sa kasong isasampa laban sa dating House Speaker. 4 sa 18 bagman umano ang nagbawi ng kanilang testimonya, pero 3 lang sa kanila ang kinakuhanan ng bagong affidavit ng Ombudsman. Kung babalikan natin, Jiggy, ibinunyag ng 18 na naghatid sila ng mali-maletang pera mula kay Ko para ibigay umano kay Romualdez. Kinuhanan ng Ombudsman ang individual affidavit ang grupo at 8 rito ang ginamit para sa case build-up laban kay Romualdez. Nanindigan naman si Remulla na pirmado na ang mga affidavit at ito ang kanilang panghahawakan. At kung gusto raw nilang bawiin ito, sa korte na raw nila ito gawin. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It doesn't weaken or strengthen. But of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. You're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekant Siyempre, ng APA? siyempre. Sino pa? Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nagrekant yan? O, di ba? Jiggy, nagbabala rin si Remulla sa mga abogado na tumutulong sa grupo para sa pagbawi ng kanilang testimonya. Anya, maituturing itong obstruction of justice at hindi raw nila ito palalampasin. Sinabi rin ni Remulla na posibleng masampahan ng kaso ang 4 na nagrekant ng kanilang testimonya. Pwede raw silang masama bilang kapwa-akusado ni Romualdez dahil nagsilbi silang accessory o nagamit para pagtakpan ang ginawang krimen. Jiggy. At Camille, sinabi ng 4 na nagrekant na tinakot sila ng Ombudsman para gawin ang affidavit. Anong pahayag dito ng Ombudsman? Jiggy, itinanggi ni Ombudsman Remulla ang aligasyong may nanakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Itinuro pa nga raw mismo ng ilan sa kanila ang lugar kung saan ginawa ang mga pag-deliver ng pera. May mga recordings din daw sila nang gawin ang affidavit na magpapatunay na hindi sila tinakot. Inalok din nga raw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon pero tumanggi raw ang mga ito. Samantala, tiniyak naman ni Remulla na hindi makaaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso laban kay Romualdez. Marami raw silang ebidensya na hawak at hindi lamang ang testimonya ng 18 dating bagman ni Ko. Jiggy. At ano naging reaksyon ng kampo ni Romualdez sa aligasyon na siya ang nasa likod ng pagbaligtad ng ilang bagmen?
Jiggy, sa isang pahayag, itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang pakana sa pagrecant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Jiggy. At anong pahayag ni Attorney Baligod sa pag-atras ng 4 sa 18? Jiggy, ayon kay Atty. Levi Baligod, ang abogado nga ng 18 bagman, posibleng natatakot na sa kanilang seguridad sa buhay kaya ang bumaligtad nga itong 4. Pero matagal na raw umanong inaalok ng suhol ang ilan sa grupo para nga bumaligtad sa nauna nilang testimonya. Hindi rin daw totoo na tinakot ng ombudsman ng grupo ng gawin ang kanilang affidavit. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Baligod. Takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila. Gawing preliminary investigation, and then ito hearing. And then matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Camille, pahabol lang, may pahayag na bang Malacanang tungkol sa isyong ito? Jiggy, sa mga punto na ito, hindi pa natin nakukuha kung ano yung naging pahayag ng palasyo tungkol dito. Jiggy. Ang ulat ni Camille Samonte, live mula sa... Ito yung analysis ko dyan, ha? Punta natin dyan kay Remulla. Sabi ni Remulla, si Martin Romualdez ang may pakana bakit bumaliktad itong 4. Kasi ang sabi ni Remulla, walang ibang magbe-benefit dyan kundi si Martin Romualdez. Ako naman, no? Posible. Ito yung mga options eh. Posibleng si Martin Romualdez ang nagbaya dito sa 4 para mag-recant o bumaliktad kasi siya yung naka-benefit dito. Okay? Yan ang una. Pero posible rin na hindi. Yan totoo. Kasi, itong si Remulla, without even finding facts or finding evidence, hinusgahan na niya kaagad si Martin Romualdez. Hindi ko kinakampihan si Romualdez dito, ha? Posible kasi na ginajudge kaagad ni Remulla na si Martin Romualdez ang nagbigay ng pera siguro para magbumaliktad o may tauhan si Romualdez, grupo ng mga tauhan ni Romualdez na o sige, i-tempt nyo yan na bumaliktad yan. Yung 4, nadala yung 4. Sabi ni Remulla, hindi yan nakaka-apekto sa kaso ni Martin Romualdez. So, sinong kawawa dito? Yung 4 na bumaliktad. Hindi na sila papaniwalaan. Mantakin nyo, hindi na sila papaniwalaan. Ngayon, posible rin, bago kasi maghusga si Remulla na si Martin Romualdez ang may pakana dito, sana you have a supporting facts, you have a supporting evidence para naman kaming taong bayan maniniwala kami. Okay? Pero in the other side, pwede rin na hindi si Martin Romualdez ang may pakana. Pwedeng iba yung may pakana. Baka si Mamshi yung, ito lang ha, it's just a wild analysis and a wild guess. Baka si Mamshi ang may pakana. Tapos, sige, babaliktad kayo ha. Bumaliktad kayo, tapos ang ididiin natin si Martin Romualdez. Ganyan yung script, Remulla ha. Baka ganun ha. Baka yung Palasyo o yung Malacanang o yung si Mamshi ang may pakana. Pwede rin yan. Hindi ko nagsabing yan ang nangyari ha, pero pwedeng yan rin ang mangyari. Binalita rin ito. Ngayon lang ito ha, breaking news ng GMA. Ito, natutulog ako, nakita ko itong balita kayo, gumising ako kasi may may pula ako sa mata. Hindi ko pa malaman kung sore eyes ba ito o hindi. Ito, breaking news. Inaresto ang 10 sa Maleta Boys matapos mabigong makapagpiyansa sa kasong perjury. I think hindi na ito inaprubahan kaya ikukulong na silang 10. Dinala sila sa isang police station sa Las Piñas. Ayon yan kay Maris Umali. Inaresto ang 10 sa Maleta Boys matapos Alam nyo, no? Sa ganitong sitwasyon, delikado ito. Inaresto sila, di ba? Ito yung tamang pagkakataon na merong lalapit sa kanila na, gusto nyong maaresto? O gusto nyong makalabas dyan? Kung ayaw nyong maaresto, do we have a deal? Bibigyan namin kayo ng, example lang ito ha, tag 10 million isa-isa. 10 million, kaunti lang yan sa kanilang nakulimba. Bigyan natin ng 10 million isa-isa, bumaliktad lang kayong 10. Ito yon. Pwedeng ganun ang mangyari. Ipipressure mo yung tao, ipipressure nyo yung 18 ex-Marines na ikulong kayo. Pagkatapos niyan, merong deal. Bigyan ka ng deal. Ikaw naman, may pamilya ka, ayaw mong makulong, gusto mo freedom, tatanggapin mo yung offer. Magbabaliktad ka talaga. Di ba ang galing? Yan ang
yan ngayon ang sitwasyon ngayon sa administrasyong Marcos. Ngayon, atin pong papanuurin ang buong interview ni Boying Rimulya. Dito sa press con niya. Buong interview ni Rimulya. Nasaan na ba yung video? Ayan. Play natin. Ito yung buong video ha. Play. Ito yung punto na we should look at the lawyers again on the role of lawyers in our society. Kasi lawyers, you're supposed to defend your client to the very end. Tama yan. Pero when you start obstructing justice I think si Atty. Baligod ang pinatutungkulan niya dito. and start coming up with schemes to frustrate the ends of justice, then you become complicit in the crimes committed. Kaya, mabigat yan. And we will make sure that Atty. Baligod will be there to answer questions, even before the court. And of course, we know these people, freely on their own, went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Meron yan. So, we will ask them who were their lawyers, and we will ask the courts to discipline them when the time comes, when the proper time comes. I think we've had enough of these antics of the lawyers, no? Enough antics. And if they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. Hindi namin palalampasin to. It's up to them. If they really want to fight it out that way, dirty, then we will just go to the Supreme Court and ask them to be defrocked and to be taken out of the role of attorneys. Sir, sinong lawyer po yung nire-refer nila? No, I don't know. We will ask to whom it may be concerned. Okay. Whoever they are. Kahit sino pa sila. Sir, just a couple of more, no? Direct na. May allegation na somebody from the ombudsman, I don't know who, hindi naman nakalagay din sa affidavit, no? Na may prepared statement, he was threatened to sign it. Just that allegation, sir, your comment, please. Yun nga, sinabi ko nga eh. Meron din naman kami recording eh. Okay. Ng lahat eh. Nung nangyari eh. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the role of attorneys. Sir, just Play last. dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. With the Filipino people, ha? Hindi lang kami. Taong bayan yan. Sir, last na lang. What is the legal status po of the counter affidavits? Because basically, the way... No. The counter affidavits are there no, for us to use. The affidavits are there for us to use, and we will use them. Okay. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. Okay. Sir, does it weaken or strengthen your case against the speaker? Actually, neither. It doesn't weaken or strengthen. But of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Can we elaborate, please? They're making people lie. Who's making people lie? Kami, kaya namin takutin ng Marines. Tatakutin namin sila. Ayaw nga nila ng protection eh. Kasi nga kaya nila yung sarili nila eh. Paano sila matatakutin? Di ba? We're offering them security, and people here are present. We're there when the Marines. May nakangiti pa, may tumatawa pa nga eh. Ang problema, May tinitili pa nga, wala nang naniniwala Tuwa dito. eh. Oh. Sir, doon daw po sa pagkakita Ang dumi na ng ano eh. Napidabit, Gobyerno ito eh. Sinasabi ng pinipilit ng ombudsman na idawit si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po kaya? Hindi ko alam yun. Hindi ko pa nababasa yung affidavits. Pero basta ako, I stand by the work that we do here. Pero wala pong pagpipilit mula po sa ombudsman na papirmahin sila ng panibagong pilabit. Wala. Whatever they signed before stands. And they will be examined in accordance with the statements they made. Hindi sila, we will not know. If they have to be treated as hostile witnesses, so be it. But their testimonies will be there in front of people to show that people who stole money are willing to frustrate the ends of justice so they can get away with what they did. Gusto nila makawala, subukan nila. Pero ito, we stand by it and we will present it in court. Mike. Hello, sir. Good afternoon po. Lianas Kapanti, GMA News Online. Sir, yung counsel of record po kasi at that time of these ex-bodyguards is Attorney Baligod. Yes. Do you feel that Attorney Baligod somehow intentionally misled the ombudsman and the ex-bodyguards as well? Baligod is a very colorful character. That's what he is.
I mean, from the PDAF days, you do your research on what Mr. Baligo did during the PDAF cases of Napoles. Pag-aralan nyo. Colorful meaning, sir, he's not always in he's good faith? Well, pag-aralan nyo yung ginawa niya. You do your research, I'm telling you, about what he did in the PDAF cases. Sir, given It's a that... challenge on you as journalist. Investigate nyo. Tingnan nyo. Don't ask me. You ask around. I'm not the best source for what kind of person he is. I think other people can tell you. Sir, given these recent developments, can you say na trustworthy pa ba si Atty. Baligot? Was he ever? Okay. Sir, i-ano ko lang, sir, yung second question ko po. Asking confirmation lang po if indeed the Ombudsman filed 9 counts of graft against Congressman Noel Rivera of Tarlac. Yes, we did. Flood control cases Yes, po ba ito? conflict of interest. May kasamang flood control. Conflict of interest, sir, as to why? Meron ba siya... Contractor. Meron siyang sariling construction firm na nanalo ng... Contractor. May government contract? Contractor. Okay, sir. Thank you po. Sir, yung next ko po, what can we expect from the Ombudsman now that the Senate Blue Ribbon Committee deferred all flood control investigations po sa inyong office? It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it. Ano yan eh? Meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met. And we're doing it. We're here every day. Kahit kahapon, walang pasok lahat, andito kami. Pumapasok kami, nagtatrabaho kami. Will this speed You up? were here. I think you know that. Will this speed up the filing of cases po before the Sandigan Bayan or any other lower courts? Yung kayo, since Ombudsman na lang po yung mag-investigate, mas speed up po ba yung filing of cases? Well, it was a big help when the Senate was giving us the evidence. But I think that we have learned our way through already. Ano na kami? We're almost 10 months in office. Almost 10 months na kami. Was it Monday? Ano ba ngayon? Monday ba? I was appointed 10 months ago on Monday. So that should be, by that time, our learning curve is there already. Natutunan na namin yung dapat matutunan dito. Yung sumandal. Malalaki likod dyan. Sir, update lang po on the Ombudsman's bid to enlist former Public Works Chief Manny Bonoan as state witness. Tuloy po pa po ba yun? We are still, he will be our witness and we will act on the proper time. We're not frustrated by that. It's okay. It's something that the court, in its exercise of discretion, may not grant to us immediately, but it will happen. Yes, ang MR kami. Tsaka, hindi, he will still be a witness for us. He will cooperate with the government. Sir, meaning regardless kung ma-discharge siya dun sa existing cases, I think that's pwede pa rin siyang pwede maging pa rin witness naman. iba? Hindi naman sa regardless. We still want him to be given a special status kasi nga, he's a cooperating witness. I think that it's very common in criminal law to have cooperating witnesses treated better than others. Don't sit next to me. Why? Sir Camille po from TV5. Sir, balikan ko lang po yung kay Martin Romualdez. So, I believe, sir, na you mentioned na po before na isa rin po sa mga pinagbasehan para dun sa application po ng PHDO against Romualdez, yung naging affidavit nga po nitong 18. Among others. Among others. I mean, that's not the only evidence that we have. Marami kami ibang ebidensya pa. Pero sir, ano lang po yung assurance sa public? Kasi baka po isipin nila na, ayan na, nag-recant na yung iba, baka naman hindi natatayo Ang recantation ito. is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez, itong mga to. Kaya, when we bring them up as hostile witnesses, makikita nyo naman nalalabas namin sila as hostile witnesses. Sir, what will happen doon sa apat na since nag-recant sila, itong affidavit ay They'll be dadalhin ba charged. dito? They'll be charged. What charge, sir? To be part of the, as part of the, we will do it. We will, as one of the accused. Na-charge namin sila. In which case? That's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila chinarge. Kasi nga, tumitistigo sila. Pag hindi sila tumitistigo, di charge namin sila. O co-accused na sila. Co-accused sila ni Martin Oh, Romualdez. magiging co-accused sila. Meron silang In what particular accessories. case, sir? Accessories after the fact. Covering up. Pinagtatakpan nila. Ano? Di ba? Kung ano ang nagpalit sa kanilang isipan, kayo na mag-usga. Alangan naman ako magsabi kung ano nangyari dyan. Sir, na-interview din po itong si Atty. Baligod sa Las Piñas Court kasi nag-post sila ng bail doon sa kaso po na final po ni na Representative De Lima. Sa interview po sinabi ni Atty. Baligod na itong apat daw po ay inamin, yung may ilan daw po doon sa kanila na umamin na inaalok nga daw po ng pera para nga bumaliktad. Hindi ko alam Kaya nga sabi ko nga yung credibility ng witnesses, we will see them in court. Sa korte na yan. Kasi you may make a big thing out of it,
But I tell you, it's to our advantage. Makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already. Oh. Okay, you referred to a camp that is Yes. taking away the The camp witnesses. of the accused. Sir, sa'yo naman galing, sir. The camp of the accused. You know what we're talking about? So you think... The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga, they're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. They're trying to do Okay, it. okay. They're desperate. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng APA? Siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Oh. Sir, naging careless po ba ang ombudsman dun sa sunod-sunod na parang pagkatalo ng ombudsman, yung pagbasura ng Sandigan Bayan na malin sa mga kaso, si dating DPW Secretary Manuel Bunuan, tapos upang maging state witness laban kay dating speaker, ang pagkakalob ng anti-crap ng piyansa kay dating Senador Bong Revilla. Tapos itong pag-atras ng Meron na ba final decision? Wala pa naman. Pero may So, tanong ko sa iyo, pag may wala pang final decision, Yes, sir. ano yun? Oh, this is a long war. And it's only a battle. And it's not even finished. Those battles are not even finished yet. Marami pa yan. Marami pa paglalabanan dyan. May epekto po ba yun, Secretary? Anong tanong yan? What question is that? What's your question? Next question. Thank you, sir. Thank you. Sir, so sa madaling sabi lang ano po sa para sa mga Parang ordinaryo. kargado kasi. Hindi, parang kargado lang. Parang gano'n lang. Anyway, sir, sa madali lang maunawaan ng mga kababayan natin dahil pumutok nga kagabi yung recantation issue na to. So, ibig sabihin po nito, paninindigan ng ombudsman yung pong mga nauna nila sinabi at Paninindigan yung namin. kayo doon. At merong lalabas kami ng testigo na sa lahat ng pangyayari sa pagpirma ng mga affidavit. So yung recant nila doon, sir, bahala na po sila kung sa korte po nila gagawin yun. Alright. Thank you, sir. Ombudsman, magandang hapon po. Grant Hilario from Bombo Radio. Sir, on other cases po, kumusta po yung investigation sa kaso naman doon sa energy kay Congressman Leviste and Senator Ligarda? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung investigation namin. How about, sir, napabalita po na kinumpirma ng NBI na nakaalis na po si Senator Ligarda at si Representative Leviste? Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, sir. Babalik yan. Naniniwala kami, babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Oo. Hi, Ombudsman. Sir, Herling Delgado from ABS-CBN. Sir, ibang topic lang. There's this Rappler report on Bong Revilla's sister allegedly bagging 5 billion pesos worth of infrastructure projects. Yes. And dun sa bailiwick din sa Cavite, and apparently yung 2 brothers and a nephew nag-serve as lawmakers during those times. So are we looking also into this? Yes, we've been investigating that. We have a team on top of it. We've been doing that since for the past, kasi alam nyo, 10 months na nga kami dito, We're almost 10 months here. And it's not easy to build cases. And we will not file cases unless we have the evidence. So, kinukompleto lang namin bago namin i-file. Kasi ang philosophy namin, pag nag-file kami, ready kami to present in court. At ano yan, karamihan yan, mag-move kami for continuous trial pag settle down na lahat. Okay? Medyo tautological yung question. No? Pero does the recantation as submitted, as published, no, make false the claims in the complaint affidavit? Or kasi... No, it does not. It does not. Ano nga yun Afterthought na yan Afterthought na yan It's an afterthought. Okay? Sir, bonus round. A legal question and as former DOJ. On the issue of the extradition of Pastor Kibuloy, can the US ask for extradition while there's a case pending before the RTC? That is something to be settled by the DOJ. There are choices. They will have to ask the complainant on what the wish of the complainant is. Kasi syempre, he's in jail because of the complainant. It's an active complaint in court. But that is the issue to be settled now, is what the complainant wishes to happen. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so yun po ang full interview ni Boying Rimulya as ombudsman, no?